Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga tao na parang agad-agad ay hindi ka gusto kahit wala namang malinaw na dahilan? Kahit gaano ka pa kabait o kapulido, laging may isang tao na sasalubong sa'yo ng malamig na tingin o may distansyang pakikitungo. Bakit nga ba may mga taong may kinikimkim na pagkainis o galit sa atin kahit walang malinaw na dahilan? Isang komplikadong misteryo ito na hindi laging nakaugat sa mga aksyon o salita natin. Madalas, ang tunay na ugat ng ganitong negatibong damdamin ay nakatago sa malalim na bahagi ng pag-iisip ng tao. Maaring tahimik na inggit, hindi sinasabi ngunit nararamdamang insecurities, o mga hindi pagkakaunawaan na lumalaon sa pagdaan ng panahon. Ang pag-unawa kung bakit may mga tao na nade-develop ng negatibong damdamin laban sa atin ay hindi lang basta usisero, kundi mahalaga sa pag-navigate ng masalimuot na social dynamics na kinakaharap natin araw-araw. Sa espesyal na video na ito, tatalakayin natin ang siyam na nakakagulat na dahilan kung bakit maaaring may mga taong malalim ang galit o pagkainis sa iyo. Ang mga insight na ito ay maaaring magbukas ng iyong isipan at magbigay ng bagong pananaw sa mga relasyon na meron ka. Bago tayo magsimula, gusto ko munang magpasalamat ng taos puso sa suportang ibinibigay ninyo. Sobrang saya ang dulot sa akin ng paggawa ng mga video na to, at mas lalo akong nasisiyahan sa pagbabasa ng mga thoughtful at encouraging na inyong comments. Binabasa ko bawat isa. Kung ngayon ka pa lang dito, paki-like at i-on mo ang notifications para matulungan ng YouTube na maabot ang mas marami pang katulad mo. Tara, simulan na natin ang transformative journey na to. Ready ka na ba? 1. Inggit at selos. Isa sa mga pinakakaraniwan at malalalim na dahilan kung bakit nagkakaroon ng hostile na feelings ang ibang tao laban sa'yo ay inggit o selos. Parang laso ng mga emosyon na, to sa mga relasyong interpersonal, pinapalitan ang paghanga ng pangmamaliit at ang respeto ng pagkainis. Madalas, ang selos o inggit ay napupunta kapag may isang bagay sa buhay mo na gusto rin sana nila, pero pakiramdam nila ay hindi nila maaabot. Maaaring manggaling ito sa kahit anong aspeto, mula sa tagumpay mo sa trabaho, personal mong mga achievements, o kahit pa sa karakter mo at lifestyle. Madalas, sinasalamin ng inggit at selos ang hindi nila kasiyahan sa sarili nilang buhay. Imbis na humanga o matuwa sa tagumpay mo, ginagamit nilang salamin ang mga achievement mo. Parang ipinapakita sa kanila ang sariling kakulangan o kamalasan nila. Dahil dito, pwedeng umabot sa malalim na resentment, hanggat sa umabot na gusto kanilang bumagsak para kahit papano ay maibsan ang sarili nilang frustration at dissatisfaction. Ang pinakamapaminsalang parte ng inggit at selos ay kaya nitong itulak ang tao sa paninirang puri, tsismis, o kahit direktang sabotahe. Pwede ka nilang siraan sa trabaho, magpakalat ng maling balita, o ipinta kang masama sa iba. Lahat ng ito para lang hilahin ka pababa mula sa pedestal na nilikha nila sa isip nila. Mahalagang tandaan na ang inggit at selos ay issue ng taong nakakaramdam nito, hindi mo. Madali talagang maapektuhan at mag-self-blame. Pero dapat malaman mong hindi mo responsibilidad ang maramdaman nilang pagkukulang o dissatisfaction. Hindi mo kailangang paliitin ang sarili mong tagumpay o kabutihan dahil lang may ibang nahihirapan harapin ang sarili nilang emosyon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Don't worry about things outside your control." Hindi mo kontrolado ang inggit at selos ng iba. At ang Stoicism ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagtuon sa sarili mong mga gawa, isip, at reaksyon. Ang pagkaunawa na inggit at selos, ang root ng hostility ng iba, ay makakatulong para mas klaro kang makakilos. Mahalagang abilidad
ang maturuan ang sarili kung paano mag-deal sa mga negative na emosyon na ito nang hindi nagpapaapekto para mapanatili mong payapa ang sarili at tuloy-tuloy ang personal at professional na pag-unlad. 2. Hindi pagkakaintindihan at hindi epektibong komunikasyon. Ang totoo, kahit ang maliliit na hindi pagkakaintindihan ay pwedeng maging binhi ng malalim at matagal na pagkainis. Nasa puso ng ganitong conflict ang disconnect sa kung paano tayo nagpapahayag at paano tayo nauunawaan. Nagkakaroon ng misunderstanding kapag may butas o gap sa pagitan ng gustong sabihin ng speaker at interpretasyon ng nakikinig. Minsan isang maling salita, hindi nakuha sa tamang paraan na tono, o kahit facial expression na di tama sa panahon, pwede nang magdulot ng maling impresyon. Mga maliliit na error sa komunikasyon ay pwedeng lumago at maging emosyonal na hadlang. At madalas, dito nagmumula ang perception na ikaw ay bastos, may distansya, o minsan hostile. Sobrang importante ng epektibong komunikasyon sa kahit anong relasyon. Pag nawala ito, mabilis sumulpot ang conflict at misunderstanding. Negatibong damdamin ay madalas na nag-uugat sa kakulangan ng malinaw na pagpapahayag ng damdamin at ideya na bumubukas ng pinto sa mga maling interpretasyon. Bukod pa rito, ang kawalan ng active listening ay isang malaking dahilan kung bakit lumalayo ang mga tao sa isa't isa. Pag hindi natin tunay na nauunawaan ang perspektibo ng iba, mabilis tayong mag-form ng maling hinala o judgment. Ang mga misunderstanding na to ay lalampas pa sa simpleng pagtatalo at nagiging fertile ground para sa negative na emosyon. Kapag naramdaman ng tao na mali ang pagkakakilala sa kanila, nagsisimula silang magtayo ng sariling bersyon ng relasyong batay sa failure ng komunikasyon. Simula sa maliit, pwede itong mag-lead sa pagiging hostile at suspicions na pinapalala ang relasyon at lumilihis sa kung ano talaga ang nangyayari. Kaya mahalagang mapansin natin kung paano ang misunderstanding at poor communication ay nagbubunga ng resentment. Kailangang magsikap tayo para sa bukas, tapat, at klarong komunikasyon sa lahat ng interaction. Bigyan natin ng benefit of the doubt ang iba, subukan nating intindihin ang posisyon nila, at maghanap ng klarifikasyon tuwing may kalituhan. Sa ganitong paraan, hindi tayo basta nagkakaroon ng unnecessary na sama ng loob at mapapanatili ang mga relasyon sa healthy at positibong pundasyon. 3. Pagkakaiba ng mga halaga at paniniwala. Nabubuhay tayo sa mundo na napaka-diverse. Bawat tao iba ang values at beliefs. Parang piraso ng puzzle na bumubuo ng sarili nilang buhay. Kapag nagka-clash ang values natin sa iba, pwede talagang magsimula ng malalalim na hidwaan at pagkainis. Hindi lang tungkol sa politika o relihiyon ang difference ng values. Pwede itong manggaling sa pang-araw-araw na bagay, opinyon tungkol sa work ethics, lifestyle choices, o kahit mga maliliit na detalye. Kapag inilalagay ng isang tao ang sarili niyang paniniwala bilang tanging tama at mas mataas, ang sinuman na may ibang paniniwala ay agad na nakikita bilang threat o kaaway na umatake sa kanilang pagkatao. Ang ganitong defensive na mindset ay naghahati ng tao. Mga maliit na disagreement, nagiging dahilan ng pagkamuhi. Kapag malalim ang pinanggagalingan ng paniniwala ng isang tao, kahit anong challenge dito ay nararamdaman nilang personal attack. Kaya mabilis talagang mauwi sa identity conflict, kung saan ang simpleng differences nagiging hadlang na naghihiwalay sa atin. Kadalasan, ang pagiging kulang sa effort na intindihin ang iba at pag-quick judgment ay lumilikha ng pader na sumisira sa empathy at connection. Lalo na kapag pinalala pa ng bias at tahimik na takot.
dito lumalaki ang resentment. Sa filosofiyang Stoic, malakas ang diin sa pagkaunawa na ang ating paniniwala ay produkto ng personal nating karanasan at pananaw. Sabi nga ni Epictetus, bawat isa sa atin ay produkto ng sariling upbringing at surroundings. Kapag na-realize natin na natural lang magkaroon ng iba-ibang values dahil sa unique na experiences, napapalawak ang tolerance at respeto natin. Ang open dialogue, tolerance, at respeto ay hindi lang pananggalang sa resentment. Pinayayaman din nito ang experience at pagkaunawa natin sa mundo. Tanggapin na hindi lahat pareho ng perspective natin. At okay lang yun, ay malaki ang maiaambag para mapanatili ang harmonya sa isang pluralistic na lipunan. 4. Epekto ng tsismis at rumor. Isa sa mga pinakakaraniwang pinagmumulan ng galit ay ang matinding impluensya ng tsismis at kwento ng iba. Ang mga bulong-bulungan, gawa-gawa man o pinalala ay maaring masira ang pangalan mo kahit hindi ka pa nakakakibo para ipagtanggol ang sarili mo. Parang virus, mabilis kumalat ang tsismis, sumisira ng tiwala at nagpapalago ng hinala. Ang nakakatakot dito, pag nagsimula ng umikot ang tsismis, nabubuhay na ito ng sarili niya. Binabaluktot ang totoo. Nililikha ka ng pangit na imahe na halos imposible ng kontrahin. Kadalasan, tinatarget pa ng tsismis ang sensitibo o negative na parte ng buhay o ugali mo. Layuning hilahin ka pababa. Kahit walang katotohanan, nakakakuha pa rin ng paniniwala kasi normal sa tao ang maniwala, lalo na kung akma sa existing bias o suspicion nila. Bukod pa dito, dahil exciting at bawal pakinggan ang tsismis, mabilis itong lumaganap na parang totoo. Ang epekto ng malisyosong tsismis pwedeng maging mabigat. Mula sa social isolation, pagkawala ng mga relasyong mahalaga, hanggang sa mas malalaking dagok sa personal na buhay at career. Ang galit na dala ng tsismis ay isa sa pinakamahirap kontrahin dahil hindi mo na kinakaharap ang totoong ikaw, kundi ang distorted na ikaw sa isip ng iba. Ikaw na binuo ng bulong-bulungan. Minsan sinadya, minsan hindi. Importanteng malaman mo kung gaano kalakas ang epekto ng tsismis. Kahit mahirap, kailangang manatili kang totoo. Panatiliin ang integridad at huwag patulan ang negativity. Authenticity at transparency. Sa bawat galaw mo, ang pinakamabisang gamot laban sa lason ng tsismis. Pagkatiwalaan mo ang sariling katotohanan at patuloy na panindigan ang values mo. Iyan ang paraan para unti-unting mapawi ang mga kasinungalingan at maibalik ang tamang tingin ng iba sa iyo. Sa huli, mas matibay ang lakas ng katotohanan at integridad kaysa sa anumang kasinungalingan o malisya na mas aring ihagis ng buhay sa iyo. 5 personal na insecurities at projection. Isa itong komplikadong realidad na kadalasang hindi napapansin. Ngunit malaki ang papel nito sa paglalagay ng gatong sa hidwaan sa pagitan ng mga tao. Kapag hindi hinarap at nalampasan ng tao ang kani-kanilang mga insecurities, mabilis itong nagiging inggit, sama ng loob, at minsan pa, galit sa kapwa, lalo na sa mga mukhang walang takot o kahinaan. Ang mga insecurities na ito ay maaaring magmula sa iba't ibang bagay, gaya ng traumatic na karanasan sa nakaraan, mga palpak na pakiramdam, o walang katapusang paghahambing sa iba. Gaya ng sinabi ng pilosopong si Seneca, kapag ang isang tao ay insecure, hindi nila namamalayan na naipoproject nila ang emosyon na yun sa iba, lalo na sa mga taong tila taglay ang mga katangiang wala sila o kinatatakutan nilang wala sila. Halimbawa, kung insecure ang isang tao sa kanyang trabaho, madali siyang magsimulang mainis or magtanim ng sama ng loob sa kasamahang matagumpay at umaangat. Ang projection na ito ay nagsisilbing psychological defense mechanism para pansamantalang
Matakasan ang pakiramdam ng kakulangan sa sarili sa pamamagitan ng paglalabas ng kanilang negativity sa iba kaysa harapin ang sariling insecurities. Minsan, nagiging galit na ito, lalo na kapag ang isang tao ay parang laging paalala ng kanilang mga pagkukulang at kinatatakutang kahinaan. Isa pang aspeto nito, ang pakiramdam na natatamaan o nababalisa. Ang mga tagumpay o positibong katangian mo ay parang salamin na nagpapakita kung ano ang kulang sa kanila. Imbes na ma-inspire sa iyong nakamit, iniisip nila ito bilang banta sa sariling halaga. Dahilan para lalo silang mabawasan sa loob. Ang ganitong pakiramdam ay maaring maging dahilan ng hostile na reaksyon laban sa iyo. Pero mahalaga ring maintindihan na ang insecurities at hostility na ito ay hindi mo kasalanan. Ito ay mga ekspresyon lang ng hirap na dinadala ng taong iyon sa loob nila. Kapag na-realize mo ito, mas madali mong hindi personalin ang negativity ng iba at mapanatili ang healthy na pananaw sa iyong mga interaksyon. Bukod dito, ang pag-intindi sa ganitong dynamics ay unang hakbang para lapitan ang mga emosyon na ito ng may malasakit at empatiya, bagay na makakatulong para maiwasan ang mga hindi kailangang di pagkakaintindihan at para mapalago ang mas positibo at suportadong environment. 6. Kakulangan ng empatiya at pag-unawa. Sa isang perpektong mundo, bawat pagkikita sana ay may kaakibat na empatya at pag-intindi. Pero karamihan, iba ang nangyayari. Isa sa mas malalim na rason kung bakit nagkakaroon ng sama ng loob ay ang kakulangan ng dalawang mahalagang bagay na to. Kapag hindi kayang ilagay ng isang tao ang sarili nila sa posisyon ng iba at intindihin kung anong pinagdaraanan ng kapwa, unti-unting nabubuo ang isang invisible wall na uuwi sa di pagkakaintindihan na kalaunan ay pwedeng maging hostility. Ang kawalan ng empathy ay hindi lang kawalan ng pakiramdam sa damdamin ng iba. Kasama rito ang hindi pag-intindi sa motibo at reaksyon ng kapwa. Nagdudulot ito ng maling pagsagot at reaksyon na nakakapagpalala ng sama ng loob kahit wala namang tunay na dahilan. Imbes na intindihin ang intensyon ng kausap, madalas na pagkakamalan na insulto ang salita o kilos, dahilan ng negatibong damdamin. Kung walang empatya, madalas mahulog ang tao sa mga bitag ng prejudice at padalos-dalos na paghusga, kadalasan black and white, kung tumingin. Ang ganitong pananaw ay naging sanhi ng mababaw at di makatarungang pagtingin sa iba. Wala sa lugar ang tolerance para mas maintindihan pa ang mas malalim na konteksto ng tao o sitwasyon. Sa ganito, na itataguyod ang ugat ng sama ng loob na galing sa kakulangan ng kaalaman at maling pag-intindi. Karaniwan, konektado ang kakulangan ng empathy sa pagiging makasarili. Ang mga narcissistic na tao, lubos na konsumo sa sarili, kaya hirap makapansin o magpahalaga sa karanasan ng iba. Nagdudulot ito ng kawalang pakialam. Madalas nilang isnabi ng tagumpay o hirap ng iba na tila wala silang pakialam. Madalas mapagkamalan ito na hostility. Minsan pa nga ay galit. Kasi ramdam ng iba na sila'y binabaliwala o minamaliit. Tandaan, kadalasan, ang sama ng loob ng iba sa iyo ay mas salamin ng limitadong kakayahan nilang intindihin at i-handle ang emosyon nila kaysa kasalanan mo. Kapag naunawaan mo ito, mas kaya mong mapanatili ang tamang perspektibo. Maghanap ng daan para mas maintindihan ang kapwa o kaya ay protektahan ang sarili sa negatibong epekto ng damdamin ng iba. Sa ganito, grounded ka sa compassion at kaya mo lamanin ng may resilience at empathy ang pakikitungo sa ibang tao. 7. Kompetisyon o rivalry. Sa ganitong relasyon, palaging may rivalry at paghahambing. Matinding pinagmumulan ng negatibong damdamin. Kapag lumampas sa healthy boundary ang competition, nagiging obsession ito
nagiging matinding pagkamuhi at pagnanasang bumagsak ang iba. Ang kompetisyon at rivalry, common sa trabaho, barkadahan, at maging sa pamilya. Kung healthy, pwedeng maging inspirasyon ito sa personal growth. Pero kapag naging obsession dala ng insecurities, selos, o lumang sama ng loob, nagiging isang consuming fire. Ito kung saan mas focus na malagpasan ang iba kaysa sa sariling pag-unlad. Madalas, nangyayari ito kapag may pakiramdam na lagi kang na-overshadow o di nabibigyan ng halaga kumpara sa isa. Imbes na gamitin ito bilang motivation na umangat, nauwi ito sa fixation na maliitin o sirain ng iba. Lalo pa itong tumitindi kapag pakiramdam ng isang tao na hindi karapat-dapat sa recognition ang achievements ng iba. O, mas malala pa, na dapat sa kanila iyon napunta. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, kapag walang limitasyon ang rivalry, nagiging dahilan ito ng paninira, panggugulo, o personal na atake. Kapag lahat na lang ay tungkol sa pagkapanalo, anuman ang mangyari, nakakalimutan ng tao ang ethics at nagkakaroon ng mga aksyon para saktan ang iba. Sa bandang huli, hindi lang ang target ang nasasaktan, kundi mismong karakter at integridad ng gumagawa. Mahalagang matukoy ang kompetisyon at rivalry bilang posibleng ugat ng galit para maintindihan ano nangyayari sa relasyon. Kapag nakita mo ito sa sarili mo o sa iba, pwede mo itong gawing pagkakataon na gawing mas healthy ang kompetisyon. Kahit di maging magkaibigan, matutong mag-compete na may respeto. Tandaan, ang tagumpay ng iba ay hindi nangangahulugang nababawasan ka. May sapat na liwanag para sa lahat. Yan ang pinaka-epektibong panlaban sa galit na dala ng matinding rivalry. 8. Epekto ng social expectations. Minsan, nagkakaroon ng negative na feelings ang ibang tao kapag nakikita nilang hindi ka sumasabay sa mga norm o standard na mahalaga sa kanila. Isipin mong nakatira ka sa community na inaasahan ng lahat na sumunod sa mga tradisyon o values, pero pinili mong maging iba, ibang karera o relasyon na kakaiba sa nakasanayan. Para sa iba, nakakagulat at nakakadismaya ang mga desisyon mo kasi nababangga mo ang paniniwala nila. Itong uri ng sama ng loob ay kadalasan hindi galing sa iyo, kundi sa invisible pressure ng societal expectations at minsan takot sa bago. Ginagawa ng mga desisyon mo na parang salamin ang paninindigan nila at pinapatingin sila sa contradiction ng paniniwala nila. Pero ang dapat mong tandaan, buhay mo ito. Lahat ng decisions, malaki man o maliit, ay bahagi ng sarili mong paglalakbay sa pagiging masaya at kontento. Hindi mo kailangang mabuhay ayon sa expectations ng iba, kahit patutol sila. Ang pagiging totoo sa sarili at paninindigan sa sariling values ay mahalaga para sa iyong happiness at well-being. Kapag niyakap mong ikaw, yan talaga, at hinarap ang social expectations, doon lang magiging malaya ang buhay mo. Huwag mong hayaang ang judgment ng iba ang magdikta sa iyo. Be authentic. Maging totoo ka at lakasan mo ang loob na maging ikaw para maging makabuluhan at buo ang iyong buhay. 9. Kakulangan sa pagkilala, recognition. Isa sa pinakamalalim na ugat ng sama ng loob at negativity sa relasyon ng tao ay ang pakiramdam ng hindi napapansin o hindi kinikilala. Lahat tayo gusto ng validation at acknowledgement sa mga effort, tagumpay, at ambag natin. Pero kapag nakakalimutan o minamaliit ang mga ito, unti-unting naiipon ang bitterness at maaaring maging hatred, lalo na sa mga competitive na lugar tulad ng trabaho, pamilya, o barkada, kung saan mataas ang desire para sa recognition. Gaya ng sabi ni Epicurus, kapag nararamdaman ng isang tao na hindi nabibigyan ng halaga ang nagawa niya, madali siyang magtanim ng sama ng loob sa mga tila mas napapansin o kinikilala. Pero dapat nating tandaan
na ang recognition ay subjective. Magkakaiba ang level ng pangangailangan dito ng bawat isa. Importante ang open communication at pag-express ng appreciation sa tamang oras para maiwasan ang pag-ipon ng negative feelings at mapalago ang mas healthy na relasyon sa proseso ng pag-navigate sa mga emotional na dynamics na ito. Mahalaga na magtakda ng mga hangganan sa mga taong abala sa sarili nilang mga issue at insecurities, yung mga nagdadala ng negatibidad at gumugulo sa iyong katahimikan. Ang pagtukoy ng hangganan ay hindi tanda ng kahinaan. Isa itong makapangyarihang kilos ng pag-iingat sa sarili. Kadalasan, ang galit ng iba ay mas may kinalaman sa mga laban nila sa loob kaysa sa kung sino ka talaga. Kahit galing pa yan sa selos, hindi pagkakaintindihan, pagbangga ng pagpapahalaga, chismis, kawalan ng kumpiyansa, kakulangan sa empathy o kompetisyon. Mas ipinapakita ng mga damdaming iyon kung sino ang may dala kaysa sa iyo. Tandaan, hindi mo responsibilidad ang negatibong damdamin ng iba at hindi mo rin obligasyon na palugurin lahat. Sa pag-unawa dito, mas magkakaroon ka ng balanseng pananaw sa mga relasyon at may iwasang makaapekto ang negatibidad sa iyong self-worth o pananaw sa mundo. Sa halip, ituon mo ang pansin sa iyong mga kakayahan, lakas, at sa pagbuo ng positibong, malusog na mga relasyon para sa sarili mo. Panghuli, gusto ko sanang iwan sa iyo ang isang mensahe ng paghimok. Tandaan na bawat isa sa atin ay natatangi. May sariling mga katangian, kahinaan, at landas na tinatahak. Ang dahilan kung bakit may hindi naaayon sa iyo ay, sa totoo lang, refleksyon ng mga laban ng taong iyon sa sarili niya. Kaya tuloy lang sa landas mo na may integridad, kabutihan, at pagiging totoo sa sarili. Mahalin at pahalagahan mo ang mga tunay na nirerespeto at nagpapahalaga sa iyo bilang ikaw. Sa ganitong paraan, makakalikha ka ng mas malusog at mas masayang kapaligiran para sa sarili mo at sa mga nasa paligid mo. Gusto ko ring marinig ang kwento mo, ang iyong mga tagumpay. Pakisubscribe, i-on ang notification bell, at mag-comment sa ibaba para ibahagi ang iyong kwento, tagumpay, o kahit ang mga hamon na iyong nalampasan. Kung di mo alam ang ika-comment, isulat mo na lang peacefulness bilang tanda na natapos mo ang session na ito. Ang pakikilahok mo ay tumutulong sa komunidad na ito na lumago patungo sa karunungan at sa sining ng paggawa ng bawat hamon bilang oportunidad. Mag-iiwan pa ako dito ng 2 video para tuloy-tuloy ang pagkatuto at paglago mo sa iyong personal development journey. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod na video.